Bago tayo magsimula, raffle announcement. Yung iba hindi pa nagkiklaim nung price nila, kaya ibibigay ko na lang uli sa iba yung premyo at sa dadating na Sunday, meron uli tayong cash prize raffle na 200 pesos. Simple lang ang gagawin, JIP, ano? Mag-comment lang ng hashtag JD at hashtag JD Films. Mag-subscribe sa YouTube channel ng JD. Nariyan sa comment section ang link ng channel. Ganun kasimple, mananalo na kayo kaagad ng 200 pesos sa Sunday. Yun lamang JIP, wag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Hindi pang karaniwang hayop ang may gawa nito. Dahil sa pagkakalam ko, wala namang hayop na naninirahan dito sa ating kapuluan na naninipsip ng dugo. Wika ni Eli. Matapos ang kaganapang iyon ay pinatawag ng bata ang lahat ng mga ngaso. Ipinag-utos ang paghahanap sa kung anumang nilalang na gumagawa ng karumal-dumal na pagpatay. Sa kanyang pangunguna, ginalugad ng mga katutubo ang buong paligid, maging ang kasulok-sulukan ng gubat. Ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakitang nilalang na may ganong estilo ng pagpatay. Pinuno, mukhang hindi nananahan ang nilalang sa kagubatan. Wala po kaming makitang bakas na maaaring makapagturo sa kinaroroonan nito. Wika ni Lebaw, isa sa mga tagbanwang mandirigma sa ilalim ng pamumuno ni Eli. Libaw, magsama ka ng ilang tagbanwa. Magpunta kayo doon sa gawing pantalan kung saan naganap ang pagpatay. Magsama ka din ng mensahero na kung sakali mang may mangyari, makakapaghatid kayo kaagad ng mensahe sa akin. Tugon ni Eli. Kaagad na ring lumakad ang pangkat ni Lebaw, samantalang ang pangkat ni Eli ay nanatili sa kagubatan. Patuloy nilang nilibot ang lugar sa pag-asang mahanap nila ang nilalang na pumapatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo. Ngunit inabot na sila ng dilim. Wala pa ring bakas ng salarin. Kaya nagpasya na lang ang binatang bumalik sa kanilang baryo. Pagkarating niya ay naroon pa rin ang pangkat ni Libaw. Sa kasamaang palad ay wala din itong nakuhang impormasyon. Nagtuloy ng ilang araw ang kanilang paghahanap. At sa bawat paglipas ng araw, patuloy ang nangyayaring pagpaslang. Nauubos na ang pasensya ni Eli ng mga sandaling iyon. Kaya naman pinili niyang tugisin ito ng mag-isa. Nang gabing iyon, pinulong niya ang lahat ng nasasakupan. Ipinag-utos ng binatang pinuno na walang lalabas sa kanilang tahanan pagsapit ng dilim. At ang mga mandirigma mula sa Timaaw hanggang sa Tagbanwa, mananatiling nakabantay sa paligid ng bakod ng baryo. Mag-isa akong lalabas ng baryo papunta sa pantalan. Walang susunod at manatili kayong gising hanggat hindi ako nakakabalik. Buhay man o patay. Wika ng binata bago tuluyang umalis. Pagkarating sa pantalan, pasimpleng nag-antay ang binata sa isang bato kagaya ng nakagawian. Medyo mataas ang lugar na ito, kaya't kitang-kita niya ang mga nangyayari sa bandang ibaba. Maging ang mga papaalis at padating na sasakyang pandagat ng mga dayuhang mga ngalakal. Habang nagmamasid sa paligid, napansin ng binata ang isang lalaking nakasuot ng maayos na damit. Isa itong dayuhan na may kulay gintong buhok. Maputi rin ang kanyang balat. Noon niya lang nakita ang lalaki, kaya hindi niya ito inalisan ng tingin. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas. Pumasok ito sa isang maliit na kubo.
Laking gulat ng binata dahil nagkagulo ang mga tao sa lugar. Mapadayuhan man o katutubo, isa-isang nagsipagtakbuhan palayo sa maliit na dampa. Dali-daling bumaba ang binata at pinuntahan ng lugar. Nadatnan niya ang lalaking sakmal sa leeg ang isang katutubo. Inikot pa niya ang tingin sa paligid at nakita ang ilan pang nakahandusay na katawan ng mga walang buhay na tao. Muling ibinalik ni Ilay ang tingin sa lalaki. Marahang binunot ang sandata. Naramdaman ito ng lalaki kaya nag-angat ng tingin, sabay bitaw sa kanyang nilalapang biktima. Sa wakas, nahanap din kitang demonyo ka. Ngayon pagbabayaran mo ang pagpatay sa mga kababaryo ko. Wika ni Ilay. Umangil ng malakas ang lalaki. Unti-unting nagbago ng anyo. Humaba ang mga tenga at kuko nito. Lumaki ang bunganga na may naghahaba ang mga pangil. Humaba din ang paa at mga kamay nito na nababalot ng balahibo. Nakaramdam ng kaunting kilabot ang binata, kaya bahagya itong napaatras. Ito ang unang beses na masilayan ni Ilay ang ganitong nilalang. Patuloy itong umaangil habang papalapit sa kanya. Wala pa ring patid ang pagtulo ng laway nito na parang gustong sakmalin ng binata. Umatras si Ilay palabas ng kubo para magkaroon siya ng malawak na espasyo. Nakita ng ilang mga tao ang nangyayari at napatakbo ang mga ito nang makita ang nilalang. Nang masigurado ni Ilay na walang taong nadamay, sa kanya sinugod ang nilalang. Napakabilis nitong kumilos kaya nahirapan ang binatang patamaan ang katawan nito. Sa hindi malamang dahilan, nararamdaman ng binatang bumabagal ang kanyang pagkilos at habang tumatagal ay lumalaki ang pinsalang natatamo nito mula sa kalaban. Hinawakan ni Ilay ng mahigpit ang kampilan. Itinutok sa papasunod na kalaban. Napatras ang nilalang dahil sa kakaibang enerhiyang naramdaman mula sa binata. Dito na napagtanto ni Ilay na takot ang kalaban niya sa hawak na kampilan. Anong problema? Bakit ka napapatras? Hindi ba gusto mo akong patayin? O bakit hindi ka sumugod? Wika ni Ilay. Bigla siyang natigilan nang marinig ang isang pamilyar na boses. Huwag kang magpapadalos-dalos, Ilay. Hindi pangkaraniwang nilalang ang isang yan. Isinilang sila mula sa kadiliman ng puso ng tao. Wala silang kaluluwa at ang tanging rason ng kanilang paglikha ay wasakin ang sangkatauhan. Matatalo mo lang siya kung ang sandata mo ay binasbasan ng mga bathala. Napagtanto ni Ilay na naririnig niya ang boses ni Gadang. Naalala din itong si Gadang ang tungkong langit. Hindi ba ikaw ay tungkong langit at ang sandatang ito ay mula sa iyo? Ibig sabihin lang, banal na sandata ang kampilang ito. Hindi na tumugon si Gadang. Napangiti si Ilay at itinaas ang sandata. Kung talagang isang banal na sandata ang kampilang to, tinatawag ko ang tungkong langit. Basbasan at pagtibayin ang talim na siyang pupuksa sa mga masasamang nilalang na likha ng kadiliman. Matapos niyang sambitin ang mga dasal, kagad na sumugod papunta sa kanya ang nilalang. Itinutok ni Ilay ang talim ng kampilan sa dibdib ng nilalang. Bago pa man ito tuluyang makalapit sa kanya, muling narinig ni Ilay ang tinig ni Gadang. Wala sa kaliwang dibdib ang puso ng nilalang na yan, kung hindi nasa kanan. Kagad namang inilipat ng binata ang punteriya sa kanang bahagi ng dibdib ng nilalang.
Sinalubong ito ng walang pag-aalinlangan. Tumarak ang kanyang sandata sa katawan ng kalaban at umangil ito ng napakalakas. Binunot ni Eli ang sandata at itinulak ang nilalang. Unti-unting bumagsak ang halimaw hanggang sa tuluyan itong nawalan ng buhay. Tinagpas ng binata ang ulo ng nilalang upang dalhin sa kanyang baryo. Pagkarating sa lugar, pinuri siya ng nasasakupan dahil sa nagawa niyang kabayanihan. Mas lalong nakuha ng binata ang respeto ng mga kababaryo, maging ng mga karatig pangkat. Humanga din sa kanyang nagawa. Ngunit nanatiling katanungan para sa lahat ang pagpapakita ng tungkong langit, maging ang nilalang na nakalaban ni Eli. Mahusay, nagawa mong patayin ang nilalang na nananalasa sa bayan. Ngunit hindi natin matiyak kung ano ang pinagmulan ng halimaw na ito. Wika ni Tandang Ibong. Maging ako nang hinayang din po. Ngunit alam kong mabibigyan ng kasagutan ng lahat ng katanungan natin sa paglipas ng panahon. At kung sakaling may kasama pa ang nilalang, sigurado kong maghihiganti sila. Tugon ni Eli. Nasagot na ang katanungan natin tungkol sa nilalang na pumapatay. Pero ang malaking palaisipan, ano ang totoong dahilan ng pagbaba ng tungkong langit? Wika ni Tandang Duyong. Maging si Eli ay nagtataka din kung bakit ba bumaba ang isang makapangyarihang nilalang. At ang pinakamatindi, hinayaan itong gamitin ng isang mortal ang sandata. Para masagot ang mga katanungan natin, tipunin ng mga babaylan mula sa lahat ng kaalyadong tribo. Magsagawa din kayo ng piging bilang pagsalubong sa tungkong langit at kanyang mga alagad. Ngayon, ika-4 na sakop ng pagbilog ng buwan. Hindi magpapakita si Bakunawa, kaya malayang makakababa ang mga diwata. Sa ilalim ng pag-uutos ni Eli, tinipon ni Tandang Ibong ang lahat ng mga babaylan. Ang ilan ay nagtataka kung bakit kailangang gawin ito, ngunit ang ilan ay alam na ang dahilan. Mga kasama, huminahon kayo. May dahilan ang punong manikyad kung bakit niya tayo pinatawag. Mangyari lamang ay magantay tayo sa kanyang paglabas. Wika ng isa sa mga pinagkakatiwalaang babaylan ni Tandang Ibong. Itago na lang natin sa pangalang Ulong. Sinasabing ang babaylang ito may kakayahang makipag-usap sa mga diwata mula sa ilalim ng lupa maging sa langit. Tinatawag din siyang tulay ng iba pang babaylan. Salamat, mahal naming tulay. Marahil nagtataka kayo kung para saan ang pagtitipong ito. Ito ay kapwa pagdiriwang at paghahanda. Pagdiriwang sapagkat kayo ay kinalugdan ng tungkong langit at paghahanda sa mga magaganap. Dahil hindi bababa ang tungkong langit ng walang mabigat na dahilan. Wika ni Tandang Ibong. Maya-maya pa ay lumabas na si Eli sa bulwagan at hinarap ang mga babaylan. Nagulat ang ilan sa mga ito dahil hindi nila lubos akalain na isang binata ang bagong punong manikyad. Ang ilan ay tumayo pa, nagbantang aalis sa kadahilanang ayaw nilang makipag-usap sa isang binatang pinuno. Para sa kanila, kulang ang kaalaman nito at wala sa tamang edad para magdesisyon. Kagad silang pinigilan ni Eli. Ikinagulat ng kanyang lolo Ibong ang pamamaraang ipinakita ng binata. Mga mahal at iginagalang kong babaylan, nakikiusap po ako sa inyo. Dinggin niyo ang sasabihin ko. At kung sa tingin niyong wala po itong saysay, saka kayo umalis. Pakiusap. Maupo muna kayo at makinig.
Wika ni Ilay. Nagsimula na itong ipaliwanag ang lahat. Simula kung papaanong napasa kanya ang kampilan, hanggang sa kung paanong sinabi ng tungkong langit ang nagbabadyang panganib. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi mo, binatang manikyad. Sa panahon ngayon, kahit sino ay maaari nang magtanga ng gintong kampilan, lalo pa at namumutik-tik ng mga dayuhan ng ating pantalan. Wika ng isang babaylan na itago na lang natin sa pangalang Amon Lamaw. Ang titulong Amon Lamaw ay ibinibigay sa isang babaylang nakagawa ng isang pambihirang bagay, kagaya ng paglalakad sa tubig o pagbuhay ng mga patay. Kasunod ito sa titulong Bugaytan. Kung pruweba ang hinahanap nyo, handa ko itong ipagkalob sa inyo. At para patunayan sa inyong harapan na kinalugdan ako ng tungkong langit, pagmasdan nyo. Lolo Doyong, sindihan mo ang mga sulo sa paligid ng mesa para sa piging. Mga babaylan at mga kasimanwa, salubungin nyo ng may pagpupugay at pagpapasalamat ang tungkong langit. Tugon ng binata, sabay tarak ng kampilan sa lupa. Bumaba ang napakalakas na liwanag mula sa kalangitan. At nang humupa ito, 3 persona ang nakita nilang nakatayo sa harap ng lamesang may pagkain. Naglakad si Ilay papunta sa mga ito, bumati sa pamamagitan ng pagyuko sa harap ng 3 nilalang. Hindi ako sanay sa pagiging magalang mo, Ilay. Ano ba ito? Pagpapakitang tao? O sinasadya mo lang na asarin ng mga babaylan? Wika ni Gadang. Ang 2 pa niyang kasama ay nanatiling tahimik habang nakangiti kay Ilay. Samantala, hindi naman makapagsalita ang mga babaylang naroon. Hindi sila makapaniwalang nasa harapan nila ang tungkong langit at ang 2 nitong tagapamagitan. Nakasuot si Gadang ng magarang gintong roba. Meron ding itong suot na gintong putong sa kanyang ulo. At ang bawat daliri nito sa kamay, puno ng gintong singsing. Dahil sa nasaksihan, nagsipagluhod ng mga babaylan na animoy kusang kumilos ang mga katawan. Tumahimik ka na lang at makiayon, pwede ba? Wika ng binata. Nagulat ang mga babaylan dahil sa pakikitungo ni Ilay sa tungkong langit. Pambihira ka, Ilay. Magbigay galang ka nga. Tungkong langit ang kaharap mo. Wika ni Tandang Duyong. Ngunit tinitigan siya ni Gadang at muling nagsalita. Si Ilay ay kinalugdan ko at itinuturing kong kaibigan. Kaya tatawagin niya ako at pakikitunguan sa paraang gusto niya. Ilay, ano bang meron at pinatawag mo ko? Tugon ni Gadang. Bago ko sagutin yan, alam kong mahilig kang kumain kaya ayan, ipinaganda ko kayo ng isang piging. Kumain muna kayo ng mga dakilang tagapamagitan. Wika ng binata. Kaunting kaalaman. Ang 2 tagapamagitan ng tungkong langit, mga piling babaylang narating ang antas ng pagiging bugaytan. Nang mamatay ang mga ito, hinirang silang mataas na diwatang maging tulay sa mga tao. Napanganga ang mga babaylan dahil sa nakikita nilang ugnayan ni Ilay at tungkong langit. Parang kasing edad lang ang turing ng binata dito at ganun din ang diwata sa kanya. Makikita sa kanilang 2 ang kakaibang pakikitungo sa isa't isa. Nang matapos kumain, kaagad na tumayo ang tungkong langit at nagsimulang magsalita. Sa pagpalakpak ng isang tagapamagitan, nabalot ng katahimikan ang buong lugar
na maging ang mga kulisap ay tila huminto sa paghuni upang makinig. Makinig kayong lahat. Nandito ako sa lugar. Naparito kami upang... Ilay, bakit nga ba kami nandito? Napasapo ng noo si Ilay dahil sa sinabi ni Kadang. Ay, naku naman. Akala ko naman alam mo na ang sasabihin mo. Ipinatawag ko kayo dahil may alinlangan ng mga tao tungkol sa sinabi ko sa kanila. At isa pa, gusto din nilang malaman ang totoong dahilan kung bakit mo ipinagkatiwala ang iyong gintong sandata sa akin. Tugon ni Ilay. Tumayo si Gadang at naglakad papunta sa kinakatayuan ng binata. Isang matinding panganib ang paparating sa inyo. Gawa ito ng tao, kaya hindi kami maaaring makialam. Tanging pagpapairam lang ng lakas ang kaya naming gawin dahil ang puwersang kakarapin nyo ay nasa sakop din ng kadiliman. Wika ni Gadang. Dagdag pa nito, ang napatay ni Ilay na nilalang ay tinatawag na bakay. Isang uri ng aswang na tanging dugo ng tao lang ang kinakain. Ngunit may mga pagkakataong kinukuha ng nilalang ang puso nito at inaalay sa kanyang Panginoon. Ayon din kay Gadang, ang mga bangkay ay hindi kumikilos ng mag-isa. Maaaring ang nangyaring pananalakay ay isang patibong o pagsubok kung may isa sa mga katutubo na magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban. Sa kasamaang palad, kinagat ni Ilay ang patibong na iyon. Kung hindi ko siya pipigilan, marami pang mga kabaryo natin na mapapahamak. Nangyari na ito at alam kong kahit wala akong gawin, magaganap pa din ang pangyayaring ito. Wika ni Ilay. Sinang-ayunan naman ito ng lahat ng nakakatanda. At nung gabing iyon, sa harap ng tungkong langit at mga tagapamagitan, tinipon ni Ilay ang mga mandirigma. Sa loob ng mahabang panahon, naging mapayapa ang ating pamumuhay. Ngunit ngayon, nahaharap tayo sa isa na namang madilim na landas. Kayo, bilang mga piniling mandirigma ng angkang lumad, muli kayong tinatawag upang maging liwanag ng ating tribo. Ang tanong ko sa inyo, handa ba kayong makipaglaban kasama ko? Sabay na tumugon ang mga mandirigma. Tumayo si Gadang at itinaas ang kanyang kamay. Itaas mo ang gintong kampilan, Ilay. Igawad mo sa iyong nasasakupan ang basbas ng gintong kampilan. Itinaas ni Ilay ang kanyang kampilan. Nagliwanag ang mga nakasulat na letra sa talim nito. Unti-unting binalot ang katawan ng mga mandirigma ng gintong liwanag. Tanggapin nyo ang baluti mula sa mga diwata. Ito ang mga ngalaga sa inyo sa pakikipaglaban. Ngunit tandaan ninyo, ang magpapatibay nito ay ang tiwala nyo sa mga bathala. Kaya kahit ano pang kasamaan ang makaharap ninyo, wag na wag kayong mawawalan ng pananampalataya dahil hanggat nagliliwanag ang apoy ng inyong pananalig, walang sino man mula sa kampon ng kasamaan ng maaaring makapagpatumba sa inyo. Wika ni Gadang. Sabay-sabay naghiyawan ang mga mandirigma. Kasunod nito ay ang paglitaw ng mga ginintoang baluti sa kanilang katawan. Tumaas ng husto ang moral ng mga ito at masasabi ni Ilay na handa na silang harapin ang anumang kadiliman. Nang mga sumunod na araw, dumating na ang ilan pang mga katutubong pangkat mula sa ibang bahagi ng bansa para makiisa. Kagaya ng naranasan ng mga lumad, sinalakay din ang mga ito ng kakaibang nilalang.
Buong puso naman silang tinanggap ni Ilay. Ginawa nila ang lahat ng paghahanda sa loob at labas ng baryo. Nagtayo sila ng mga bakod gamit ang mga bagakay. Nilagyan ito ng matulis na dulo. Gumamit din sila ng dagta ng tubli. Ito ang magsisilbing lason kung sakaling may aakyat man sa mga ito. Ilang linggo pang paghahanda ang lumipas. Dumating na sa wakas ang kanilang pinakahinihintay, ang unang pagsalakay ng kalaban. Isang umaga habang nag-iikot si Ilay sa paligid, isang mensahero ang dumating. Isang baryo sa gawing kanluran ang sinalakay ng mga kalaban. Ngunit ang ipinagtataka nito, hindi naman mga halimaw ang umaatake. Tanghaling tapat sumugod ang mga ito. Kung ganon, bukod sa mga bakay, meron pa tayong ibang kinakaharap. Tanong ng batang pinuno. Hindi po punong manikyad. Ang kinakatakot ko, igit silang malakas kaysa sa mga bakay dahil nagagawa nilang pumatay gamit lang ang kanilang mga kamay. Tugon ng mensahero. Nabanggit na ito noon ni Tandang Ibong na ang mga bakay ay may pinaglilingkurang Panginoon. Hindi niyo dapat katakutan ng bagay na yan. Mas mabuti nang una nating makaharap ang mga Panginoon nila. Nang sa ganon, wala na ring mag-uutos sa mga halimaw. Tugon ni Ilay. Agad niyang ipinarating sa lahat ng mga nasasakupan ang balita. At sa pagkakataong iyon, nagpasya si Ilay na salubungin ang pagsalakay ng mga kalaban. Inabangan nila ang susunod na pagsalakay. Nagkataong ang baryo nila Ilay ang sinugod ng mga ito. Kagaya ng mga naunang pagsalakay, halos walang kaalam-alam ang lahat. Ngunit dahil sa lakas ng pakiramdam ng binatang pinuno, kaagad nitong nalaman ang paparating na panganib. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang susunod na kwento dito sa ating channel. At muli, huwag nating kalimutang mag-comment ng #JD at #JDFilms para sa paparating natin na raffle na cash prize. Yun lamang, maraming salamat. Paalam.